So yun mga tol, dito kami ngayon sa bahay ni Lolo mga tol, no? Dahil may isang matanda mga tol na tumulong sa amin at ginamot niya po si Jojo mga tol. Kaya dinala niya kami dito para makapagpahinga daw kami mga tol, no? Okay ra lo? Marami ka palang mga alagang manok dito lo, no? Ang trabaho ni Lolo mga tol ay nagrahas siya ng kahoy mga tol, no? Nakita niya kami doon habang nangunguha siya ng kahoy, kaya dinala niya kami dito mga tol para tulungan si Jojo dahil manggagamot din kasi siya mga tol. Kaya maraming salamat talaga Loa. Yan mga tol. Sinabi ko sa kanya mga tol kung okay lang mag-video. Ang sabi niya okay lang daw mga tol sapagkat mayroon naman daw siyang protection para sa mga masasamang tao mga tol. Hindi naman daw siya takot. Sa ngayon mga tol, andito si Jojo. Medyo okay na siya mga tol. Si Lolo mga tol ayan doon, oh. Yun, parang bababa na naman siya mga tol para manguha siya ng kahoy. Ito pala yung bahay niya mga tol, dito sa bundok. Payag lang yung bahay niya mga tol. At yung mga gamit niya dito ay solar lang. Kaya pasalamat tayo mga tol, no? Dahil mayroong tumulong sa atin. Laking pasalamat ko rin sa kanya mga tol dahil ginamot niya si Jojo mga tol, no? Medyo okay na si Jojo mga tol, pero sabi ni Lolo na kailangan pa daw magpahinga para 100% talaga mga tol na bumalik yung mga lakas ni Jojo mga tol. Kaya sa ngayon nagpapahinga pa si Jojo mga tol. At baka mamaya mga tol ay maglalakbay na naman kami tungo dun sa bundok. Maraming nagsasabi mga tol na bababa daw sana kami ng bundok mga tol, no? Bababain kami ng bundok. Pero ang plano kasi namin ni Jojo mga tol ay diretso na lang kami mga tol, no? Kung saan ngayon si Julius para matulungan din natin mga tol, ma-rescue. Dahil mayroon pong mga supporter na nagsasabi sa akin mga tol, nag-chat po sa akin na na-encuentro daw ni Kuya Bats si Julius. At nasaksak daw ng punyal mga tol, no? Pero nakatakbo daw si Julius mga tol. Siguro kung nakatakbo man si Julius, nanghihina yun sa ngayon siguro mga tol. Dahil alam naman natin kung gaano yun ka kuwan yung punyal ni Kuya Bads, lalong-lalo na sa mga commander. Sana naman po ay makita nila at matulungan din nila si Julius mga tol. Kanina pa kami ni Jojo nakarating dito mga tol, no? Dahil kaninang umaga po ay sobrang hirapan ako sa pagdala kay Jojo mga tol sapagkat delikado talaga yung kanyang sitwasyon mga tol. Buti na lang talaga nakita kami ng isang matanda mga tol na yung tinawag ko na lolo sapagkat lolo na yung pinapatawag sa kanya mga tol dahil 61 na po yung kanyang taon mga tol. 61 na yung edad niya. Ginamot niya si Jojo mga tol. Binigyan niya din ako ng lana para yun daw yung gagamitin ko na ipunas sa katawan ni Jojo para mas madali daw maghilom yung mga pinsala sa kanyang katawan na binugbog ng mga bandido mga tol. Wag po kayong mag-alala mga tol kung nag-video ako dito dahil itong paligid, ang area ni Lolo dito mga tol ay napapalibutan ito ng mahika niya mga tol, no? Hindi ito mapasok daw ng mga kalaban. Sabi ko nga sa kanya baka pwede lang mag-video dito lo. Sabi niya naman ay pwede lang daw mga tol.
dahil bihira na lang man daw po yung mga bandido na pumupunta dito. Lalong-lalo na ngayon na alam na ng mga bandido na mayroon na rin siyang taglayng lakas para pumaslang ng mga masasamang tao. Kaya malaking pasalamat ko talaga mga tol sa isang matanda na tumulong sa amin mga tol para tulungan niya rin ako magamot si Jojo. Okay na po yung kalagayan ni Jojo ngayon mga tol. Medyo kailangan lang daw ng kunting pahinga at pinakain kami dito niya mga tol. Nag-ihaw po si Lolo kanina ng manok para makakain si Jojo ng sabaw. Hindi ko talaga makakalimutan mga tol itong ginawang kabutihan sa amin ng isang matandang lalaki. Hindi ko po alam siya mga tol kung ano yung pangalan niya dahil hindi niya po ibinanggit sa akin kung ano yung pangalan niya. Hindi ko na lang din tinanong mga tol. Ang tinatawag niya na lang ay Lolo. Bigla ako kanina mga tol. Muntik ko pa nga siyang masakal mga tol sapagkat bigla po kasi siyang dumating mga tol eh. Akala ko kung sino. Buti na lang talaga ay nagpakilala siya agad na tumulong siya sa amin dahil nakita niya daw kami mga tol na nangangailangan daw ng tulong at hindi kalayuan doon sa kinukuhanan niya ng kahoy mga tol. Doon po ako na tandambay kanina kasama ko si Jojo at sobrang problema ko talaga mga tol yung pangangatawan ni Jojo kanina dahil parang hindi na siguro siya magtatagal mga tol. Sa oras ng walang wala na talaga akong maisip mga tol, mayroong isang matandang dumating na tumulong. Kaya ito ngayon laking papasalamat ko mga tol at nagamot niya si Jojo mga tol. Hindi ko rin inaasahan mga tol na mangyayari po yun mga tol. Sa akin lang ay parang himala po yung nangyari mga tol ba na kung kailan kailangan talaga ng tulong doon pa siya lumabas. Hindi naman sa kuan mga tol pero lagi rin po kasi akong nagdarasal at lagi po akong humihingi ng tulong sa kay Lolo Ambo. Hindi ko man alam kung kaano yun ni Lolo Ambo mga tol, kung gabay niya ba yun o sino ba yun, pero bigla na lang siyang nagpakita mga tol na para bang kung tawagin natin mga tol ay isang himala. Dahil kung hindi siguro siya dumating mga tol, ito si Jojo ngayon ay hindi ko na siguro ito madadala sa malayo mga tol sapagkat marami din kasi mga kalaban mga tol, tapos hirap na din ako sa pagbuhat sa kanya habang hinahabol ako ng mga bandido. Kaya nilagay ko siya dun kanina mga tol sa malaking puno, isang puno po ng baliti mga tol na sobrang napakasukal din. Siguro mga tol kung babalik kami ng bundok baka doon pa kami makabalik doon sa baliti dahil doon din kami dadaan kasi mga tol makita pa namin yun. Mag video din kami doon dahil doon po kasi namin nakita yung matanda mga tol. Sa ngayon mga tol wala po ngayon dito yung matanda dahil bumalik po siya sa baba mga tol para magbuhat ng kahoy na naman dahil yung anak buhay niya dito mga tol ay nangunguha siya ng kahoy mga tol, ginagawa niyang raha o yung panggatong mga tol sa bayan. Nadadaanan to ng motor tong area niya mga tol, pero yung makadaan dito ng mga motor yung kumukuha lang ng kahoy niya. Minsan talaga mayroong pumupunta dito. Kung bababa daw kami ng bayan mga tol, hindi daw kami pwedeng dumaan dyan sa dinadaanan ng mga motor dahil ang dumadaan daw dyan mga tol ay yung mga kalaban. Kaya
wala naman kaming plano ding bumaba mga tol hanggang hindi namin matulungan o hindi namin kasama si Julius sa pagbaba. Salamat talaga ako sa isang matanda mga tol na tumulong. Yan po si Jojo mga tol. Medyo okay na po yung karamdaman niya. Ito lang po yung bahay ng isang matanda dito mga tol. Yan. Kung makikita nyo, payag lang po talaga. At mayroon po siyang mga alagang manok dito mga tol. At mayroon din siyang mga aso. Hindi ko pa alam mga tol kung saan na yan siya ngayon. Paligid ng bahay niya mga tol. Yan. Diyan po kami galing ng bundok mga tol. Yan po si Jojo mga tol. Medyo okay na po yung kalagayan niya mga tol. Pero kung makapaglakad na yan siya mga tol ay babalik na po kami dyan sa pag-akyat ng gubat. Ito lang po yung sinasaingan dito ni Lolo mga tol. At dito lang daw rin siya natutulog mga tol. Yan na siya, nakabalik na. Uy, sobrang mabigat yan lo ba, pero kinaya mo lang ba? Ha? Exercise na? Maganda din pala tong area mo lo dahil malinis ba, tapos may mga pananim ka na saging. May pananim na mga saging. Jo, kira ka Jo? Okay, medyo okay na yung kiramdam mo. Pasalamat talaga tayo sa matanda Jo. Dahil tinulungan niya tayo para gumaling ka. Pero hindi tayo magtatagal Jo, baka mamaya ay aalis na tayo dito. Ay magpapasalamat tayo sa tumulong sa atin. Baka sa susunod ay makabalik tayo dito ay makabawi din tayo sa kanya. Ito po yung pangkabuhayan niya dito mga tol. Yan o, yan yung ginagawa niyang panggatong mga tol. Yan o. Yan, malalaki yan na kahoy mga tol. Medyo malayo po yung kinuhanan niya yan at pinapasan niya patungo dito para gawin niyang isang panggatong at ibibinta niya po doon sa baba mga tol. Yan po. Sobrang kawawa din po yung trabaho niya mga tol, dahil kailangan talaga ng lakas para magkapira lang. Tapos sa kanyang katandaan mga tol, hindi na sana ganyan yung dapat niyang trabahoin mga tol. Dahil trabaho lang sana yan sa mga medyo bata pa kagaya namin. Pero pinasok niya na mga tol para mabuhay din siya. Dahil marami din daw siyang kailangang kuan mga tol, kukunin na panggatong para makabili din daw siya ng bigas. Yan. Yan po yung sitwasyon niya mga tol. Medyo nakakalungkot po dahil sa kanyang katandaan ay mabigat pa rin yung trabaho na ginagawa niya mga tol. Kaya na kanyo.
Yan, medyo maliit lang po yung bahay dito ni tatay mga tol. Pero maganda naman yung kanyang bubong. Dahil ditong bubong niya daw mga tol, ito po daw yung kinita niya dun sa pangunguha ng kahoy. At nakabili daw siya ng 6 na pirasong sin para daw gawin yung bubong dito para hindi daw siya mabasa, dahil noon daw mga tol ay lagi daw siyang nababasa habang natutulog siya dito. Okay na, Jo.